Tanong ko nga doon sa mga Sa kapagpalang mga sa tayo po ngayon ay narito sa isang paspelling na ginaganak sa Cliff International Ministry dito po sa Mabuhay City, Cabuyao, Laguna. At andito tayong lahat upang sinyuhan ang isang pagsasama ng mga mag-asawa sa pamamagitan ng kanilang kasal. Because the greatest things of a woman is not money. Tama po? The greatest things of a woman is love. Yung love, napakalawak yan. So mababasa niyo po, kung gusto niyo po malaman kung anong ugali ng taong nagmamahal, punta po kayo doon sa chapter 13 ng book of 1 Corinthians. Doon makikita niyo po, love is kind, love is patient, love is self-control, love is humble, love is... Sibig sabihin, doon pinakikita ang katangian ng isang taong nagmamahal. Isabihin, kapag mahal mo ang iyong asawa, nakikintindihan mo yan. Pinapasensya mo yan. Tinutulungan mo yan. Kaya kung ikaw lalaki, gumagawa ka ng gawaing babae, na tulad halimbawa, ikaw'y naglalaba, ikaw ay nagsasampay, hindi mo ginagawa yan dahil takot ka sa asawa mo, hindi mo dapat ginagawa yun. Kasabi ng mga Pilipinong lalaki, sigurado under ito. Hindi ko eh. Kung ang lalaki man ay gumagawa ng gawain ng babae, hindi dahil under siya ng babae. Kung ginagawa ng lalaki yun, ikaw naman, inward, unwitting. Tinatanggap mo ba si Ann Arsula na maging iyong asawa at habang buhay na kasama? Edward? Opo. Ikaw ba'y nangangako sa harapan ng Diyos at ng mga saksi na nito na mamahalin mo ang babaeng ito na wala ka namang kapaguran at kasawaan? Opo, Pastor. Ano ba ang pangako pwede mong ibigay sa iyong asawa na pwede niyong panghawakan sa araw na ito? Pinapangako ko na mula sa araw na ito, siya lang po yung babae na pinakasalan ko habang buhay kong mama. Okay. Yan lang po. Salamat. So, Ann Arsula, sa harapan ng Diyos at ng mga saksi na nito ay tinatanggap mo ba sa iyong puso? Buong puso si Edward Almonte na maging iyong asawa at habang buhay na kasama? Ikaw ay nangangako na magpapasakop sa kanya at tutulungan mo siya sa anumang mga pangarap at pangarap niya at plano niya sa buhay sa kanyang pagpapamilya. Ano ba pangako na pupuli mo pakawakan para sa iyo? Pinapangako sa kanya na sasamahan ko siya sa sakit at sa hirap at sa ginawa. Punta tayo sa pangatlo. Jumar Bilhera, tama po. Ikaw ba'y nangangako sa harapan ng Diyos at ng mga saksi na rito na minamahal mo si Caroline Hurtado? Siya ba iyong talagang pagsisilbihan sa abot ng iyong mga kaya habang ikaw may buhay? Opo. Tinatanggap mo sa iyong puso na panghabang buhay na asawa at mga kasama? Tanggap na tanggap po. Ano po ang pangako pwede niyo pangawakan sa araw na ito sa buhay mo? Pangako mo sa kanya na pwede niyo pangawakan sa iyo. Ikaw na yung pinakamaganda sa buong mundo. Parang ako lang mo rin itong mamahalin. Hanggat ako yung malakas. Mga magulang, kung saan man kayo ngayon nagkaroon, narating ninyo ang buhay na ito, sila ang unang nagbigay ng liwanag sa inyo. Sila'y ginamit ng Diyos upang tanglawan ang inyong mga buhay. Hanggang sa narating ninyo ang buhay na katulad ito. Kaya tanawin ninyo pa rin ang inyong mga magulang.
Pangalawa, ang kandilang ito ay simbolo din ng inyong buhay. Hindi sa lahat ng oras ang kandila ay nagliliwanag. May mga panahon ang mga asawa ninyo ay nagdidimlan. May mga misis, kung dumating sa panahon, si Mr. ay parang nadidimlan. Sana ikaw ang magbigay. Kung iuna tayo mga kamay upang i-extend ito ang inyong bendisyon sa inyong mga inahan. Okay? At pagpalaki, ano man ang pangarap nito na makalulugod sa inyo, ang dalangin ko, Diyos, naway patuloy mong ipagkaloob ang biyaya o ang mayamang biyaya sa buhay niyo. Pagpalayo po ang ingatan, ang buong nilang pagsasama. Huwag niyo pong ipahintulot na kung ano man ang gawin at plano ng demonyo, na wasakin at sirain ang kanila. At ang hawak dapat na singsing ng lalaki ay ang singsing ng babae. O yan. Okay, sige. So hawakan muna ni Mrs. yung singsing. Hawak na? Siguraduhin na na singsing na hawak ni Mr. ay ang singsing ni Mrs. Laro na? O taas ang singsing. Mga lalaki, taas. Sigurado ba kayo hawak na yung singsing ni Mrs.? Okay, singsing talaga yan. Baka may tornilyo. Okay, sige. Okay. Hawakan nyo ang kaliwang kamay ng inyong asawa. Ang singsing na inyong hawak ngayon ay simbolo ng pag-ibig. Yan ay wala yung dugtungan. Ibig sabihin, ang singsing na yan ay dire-diretso lang. Ang simbolo niyan ay walang katapusang pagmamahal na dapat tumigali sa inyong mga asawa. Ito, makinig kayo. Kung sa pag-ibig kayo nagsimula, sana magpatuloy din kayo sa pag-ibig. Sana, pangarap ko at panalangin ko, ang inyong pagsasama ay pagtapos pa rin sa pag-ibig. Sapagkat maraming mag-asawang nagsimula sa pag-ibig, pero nagtapos sa sama ng loob. Ha? At ang mga singsing ninyo, sana after 5 years tayo magkita, nasa sa inyo kami yan. Baka mamamalaya namin sa Imluwilyan na ha. So walang magsasala sa Imluwilyan. Okay? Okay, sige. Okay, sabihin niyo po, mga lalaki, ano ang tawag niyo sa inyong asawa? Okay, asawa, sabihin niyo, asawa. Ang singsing na ito ay tanda ng pagmamahal ko sa iyo. Pagkawakan mo sa araw na ito, ikaw na natin mamahalin sa hirap ang ginawa, sa kahirapan mo sa kasagalan, sa sakit man o sa malusugan, ako ay nasa sa iyong tabi. Mamahalin kita habang ako may buhay. At ito ang pagkawakan mo sa araw na ito. Lagi niyo po ang singsing sa inyong asawa. Yan. Okay, babae naman. Hawakan niyo ang singsing ng inyong mga mister. Okay, sabihin niyo ulit. Ang tawag niyo sa inyong mga asawa.
Para sa inyo isa mga misis, yung isa ay allowance ni Mr. Klaro? Ang Bible, ang ibig sabihin ng salitang Bible ay basic instruction before living on earth. Ibig sabihin, yan ang manual ng buhay ng tao. Kapag binasa nyo ng tama ang Biblia, makakapamuhay kayo ng tama. Kita yung mag-asawang hindi gumagamit ng Bible, sila ang pamilya. Diba? Mag-asawa, nagbubuhay, mag-asawa, nagsasama, hindi nagbabasa ng Bible, hindi maayos ang takbo ng kanilang pagsasama. Bakit? Iba lang ang pagsasama na may gabay na mula sa salita ng Diyos. Busy kayo sa kabubuklat ng cellphone ng inyong mga pitaka, sana may panahon din kayo magbasa ng Biblia. Ang unang hawak niya, lalaki, hawakan mo Bible. Tama ba? Hindi pala, si babae. At ibibigay din lalaki sa mga babae. Next. Si babae, hawak mo Bible, babae. Bakit? Una-una, mapapansin niyo po, sino ang madalas pumupunta sa simbahan? Lalaki, babae? Di ba wala babae, ano? Kasi po, sa loob ng bahay, ang babae ang unang naging mga Diyos. Pero, nung ang Diyos nagbigay ng instruction noon kay Adan at kay Eva, si Adan ang unang tumanggap ng instruction at hindi sa Eva. So kung meron kang magpapatupad sa loob ng pamilya, kung ano yung pamantayan at panuntunan ng Diyos, dapat lalaki. Pero nagkabaliktad, si babae ang naging mga Diyos, hindi si lalaki. Kaya ngayon, yan ang panalangin ng babae. Na sana isang araw, ay magkaroon ka ng kakayahan at panahon, basahin ang Biblia nila. Okay, babae, ibigay nyo sa inyong mga asawa. Sabihin mo, ang aklat nito ng Biblia ay binibigay ko sa iyo sa araw na ito. Ako yung mga asang ito yung babasahin araw na ito. Pakulayan mo naman ito nang iyong maalala ang lahat ng mga bagay na kasulat dito. At ang panalangin ko sa Diyos, naway tulungan ka niya na iyong may patupad sa ating pamilya ang lahat ng natutunan mo sa Biblia. Ito ang aking panalangin. Okay, mga lalaki, sumagot kayo. Anong sabi mo sa iyong asawa? Anong tawag mo sa kanya? Sabi mo. Okay, ako ay nangangako na babasahin ko ang aklat na ito, ang Biblia, araw at gabi, at aking pagsisikapan. Ito yung aking tutuloy sa dito po kayong umaga. Okay. Magsimula tayo dito kay Rinier. Rinier, papunta tayo ron. Kung nandito mga magulang mo, magpasalamat ka sa magulang mo. At ang mga ninong tumulong sa inyong naging kasal. Come on. Papasalamat po ako sa aking ina. Nandito po sa araw ng aming pinakamahalagang araw sa aming buhay. Thank you ng marami dahil nandito ka. Sa kay Papa po tsaka kay Tita, maraming salamat po sa lahat ng mga naitutulong niyo po sa amin. Yun. Sa ninong at tinang po, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Nawi, pagpalain po kayo ng Panginoon. Yun lamang po. Tulong sa amin para matuloy po yun ang kasal namin na araw nito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming po salamat sa mga taong tumulong sa amin, lalo sa ninong namin. Maraming salamat po. Morning po. Una po sa lahat, thank you po kay Lord. Ako yung nandito po na dumalo po sa kasal. Sa mga ninong po, salamat po. Salamat po. Salamat po. Hello. Salamat po sa mga ninong po na pumunta po sa araw na ito at lalo po sa papa ko na nandito
10 years na po kami hindi nakasama. Kaya nagpapasalamat po kay Lord na nandito siya. Salamat po. Ang una po, nagpapasalamat po sa aking Panginoon. Pangalawa, nagpapasalamat ako sa pamilya ko, pamilya ng asawa ko, na kahit napakalayo nila nagawa pa rin ako. Patuloy na magliwanag sa inyo sa buong ninyong pagsasama upang kayo ay gabayan at bigyan ng pagpapala at ng kapayapaan at ng tagumpay sa buong ninyong pagsasama at naway patuloy ninyong maranasan ang masayang buhay simula sa araw na ito hanggang sa magpawalang hanggan. Ito ang panalangin natin sa Diyos. Amen. Okay, bawat isa po ay lalapit. Upo muna po, isa-isa. Opo, isa-isa. Mag-asawang Dominic, ito po kayo. Mag-asawa, i-paper. Ate,